mundo ay hindi na natin ginagawa ng mundo. But you know what? If we are feasting with technology, if we are feasting with phone, cell phone, if we are feasting sa lahat ng mga bagay na ito ay tinuturing ng Diyos na basura. That is feasting. Instead of us feasting on the Word of God, instead of us feasting, praying, worshiping, and waiting upon the Lord, waiting for the voice of God. Ano ang naka-turn on na malakas na boses? The voice of the flesh, the voice of the demon, the voice of this word. That's why tayo ay dinig sa boses ng Diyos. It's about time to turn it off so that you can hear the voice of God. You know what? Walang ibang desire ang ating Diyos, lalo na sa mga panahong ito, sa mga hinahanap niya na magiging tunay ng kaibigan. You know, personally, I want to become a true friend. I don't want to betray my friends. Personally, that's my desire. And as friends of God, we don't like to betray Him. Amen? We don't like to na hindi tayo pagkatiwalaan ng Diyos. We don't really like na kung ano yung inasa ng Diyos sa atin ay hindi natin magawa. During the time na nasa loob tayo ng bahay, kung minsan, God allows ang mga seasons na ganito because He wants us. Inaalam ng Diyos na cancellation ng trabaho, inaalam ng Diyos ang mga seasons that you cannot come out, hindi ka pwedeng lumabas sa bahay. Be sensitive to the Holy Spirit of God. He wants you. He wants you. Gusto ka ng Diyos. He's waiting for you. Then what do? We are feasting in our cell phone. We are feasting with the things of this world. And you will say you are a friend of God. You're not. Kaya kung minsan, may mga bagay na kung saan it's so easy for us to say that we love the Lord. But sa mga simpleng bagay na hinihiling niya sa atin, we cannot even do that. Kaya nga, ang sinabi ng ating Diyos, no? In James chapter 4, verse 4, you adulterous people, okay? Don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So bagaman tayo ay mga Kristiyano, kung hindi natin ginagawa o hindi tayo, we are opposing the ways of the Lord. If we oppose the ways of Jesus Christ, then we are becoming an enemy of God. You know what? Even during the days of the apostles, kahit noon pa man, the anti-God spirit in the world was already evident. Alam natin yan, patayan, sexual lust, all of this. People were consumed with sexual lust, the craving for money and power, and every other sin that besets us today. Hindi nagbabago ang mundo. As a matter of fact, sa mga panahon natin, the philosophy of humanism has influenced most of the thinking ng maraming tao ngayon. Diba? Karapatan ko, I chose, ganito ang pinipili ko. Ganito ang gusto kong gawin. Gagawin ko ang gusto kong gawin. That is humanism. When you say humanism, it looks to the man itself. Nakafocus sa tao, not to God. It is benefiting humanity and disregarding the Word of God. And that is taking place right now. This is not wise. Only God can bring righteousness, love, joy, and peace to human beings. Ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay, magdala ng kapayapaan, ng pag-ibig, at ng kagalakan sa ating panahon. Hindi kayang gawin ng tao yan. Anong ginagawa ng tao? Self-help? Nagbabasa ng mga self-help books? Nakikinig sa mga hindi man natin kilala. You know what? Let's be very
wisdom and knowledge. And we pray that God will give us the spiritual understanding and knowledge whenever we open podcasts, whenever we open ang mga kung ano-ano sa internet para i-lead na tayo kung tama ba ang ating mga pinapakinggan. Let us learn to identify kung ito ay humanistic philosophy or it is coming from God. Nawa ito ang mga bagay na matutunan natin. Because by nature, man is sinful. So, his attempts to benefit himself and others often fail. Yung kanyang kagustuhan, okay, na gawin ang mga bagay para sa kanyang sarili, tungo sa kanyang sarili, ay hindi nagtatagumpay. And worse, ito ay lalo pa na magpapalayo ng relasyon niya sa Diyos. Even though we are not perfect like Abraham, like Job, like Noah, like Paul, we can learn to be a friend of God. Natututunan natin na maging kaibigan ng Diyos because of the resistance of Satan and fallen angels and demons. Every effort we make to please Christ and God is met with resistance. Resistance that has been honed to a fine edge of a skill over the past centuries. Matindi ang ginagawa ng kaaway para tayo ay ilayo, para hindi natin gawin ang mga bagay na nakaugnay sa Diyos. It's the desire of your heart to be closer to God. But there are so many things na kung minsan ay pinahintulutan ng ating laman because we are allowing our flesh. Kaya nga, hindi ba? Bakit ang katawan ni Kristo ang naipako sa krus? That is now a very clear picture na kung saan maging tayo na nagsasabi that we love the Lord Jesus Christ, ay namatay na rin ang gawa ng ating laman. Satan is the master of deception. That's why we don't rely sa ating mga nararamdaman. Amen? If you don't feel like praying all the more that you pray, if you don't feel like worshiping all the more that you have to worship in spirit and in truth, all the more that you don't like to read the Bible, read the Bible. Do not depend sa ating mga nararamdaman dahil yan ang isa sa avenue ng kaaway. Because through the shedding of the blood of Jesus, na nagkaroon made an atonement for our sins. For the sins of the whole world, tayo ngayon ay nagkaroon ng birthright. Tayo ngayon ay inadapt, nagkaroon na tayo ng karapatan upang tawagin na mga anak ng Diyos. Therefore, any of you, anyone who decides to be the friend of God, can ask that the atonement be applied to her or his life. That the atonement, the blood of atonement, the blood of Jesus, the powerful blood of Jesus, the supreme blood of Jesus is powerful. Do you recognize that? Christians, do you know how powerful the blood of Jesus is? Amen? Kaya nga kapag tayo po ay nagkakaroon ng communion, we are drinking, no, ang katas ng ubas as a symbol of the blood of Jesus. Because napaka-powerful ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. But remember this, I want to make it clear that forgiveness is not enough for us to become the friend of God. Hindi lang kapatawaran, kailangan meron tayong gawin. For example, kung merong isa na ikaw ay someone harmed you, pinatawad mo siya, and then nagpatuloy siya, pinatawad mo siya, ginawa niya ulit. Diba, you will not regard that person as a friend kung paulit-ulit. May ginawa na siya, pinatawad mo na, tinanggap ko, okay? And then patuloy pa rin, sige pa rin ang sige. Of course,
hindi mo na siya titignan bilang kaibigan. Ganun din ang ating Panginoong Heso Kristo. Ang sabi niya, totoo that our past sins, our past are no longer an issue in the Lord. Pinatawad niya na tayo. If anyone is in Christ, he is a new creation. Pinatawad na tayo ng Diyos sa lahat ng mga kasalanan ito, sa lahat ng mga karumihan ito. But the million-dollar question is, what about the present? What about the present? Ang sabi niya in Romans chapter 3, verse 25, whom God had set forth, Romans chapter 3, verse 25, whom God had set forth to be a propitiation. Okay? Pagpapawalang sala through faith in His blood to declare His righteousness for the remissions of sins that are past through the forbearance of God. No? Through the forbearance of God. Pinatawad through faith in His blood to declare His righteousness for the remissions of sins that are past. Okay? Yung nakaraan, pinatawad na niya tayo. Subalit nung tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesucristo, eto na ang kailangan nating bigyan ng pansin, eto na ang kailangan nating pagtuunan. And in 2 Peter chapter 1, verse 9, 2 Peter chapter 1, verse 9, but if anyone does not have them, he is nearsighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. So, malinaw po na binanggit ng salita ng Diyos na ang mga nakaraang kasalanan natin na hiningi natin ng tawad sa Diyos, Kanya na itong pinatawad. Our past sins have been taken care of on the cross of Calvary. But let us open again our Bible in Hebrews chapter 10, verse 26 to 27. Hebrews chapter 10, verse 26 to 27. If we deliberately keep on sinning, if we deliberately, okay, when we say deliberately, we are choosing. Ginugusto natin, hinahayaan natin, keep on sinning after we have received the knowledge of the truth. No sacrifice for sins is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God. Amen? The believer has been forgiven of his past sins. Pinatawad na tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga nakalipas na karumihan, kasalanan, through the blood of the cross. But how about the sin we are contemplating right now? Ang tinatanong ngayon, ang mahalaga, is the sin now. Are we dealing with all of this? Are we contemplating on the sins of the now? Is the Christian who continues to behave as he did before, bago niya tinanggap ang ating Panginoong Kristo, ay may tuturing ba na sa Diyos at kaibigan ng Diyos? Kahit tayo po, kaya nating sagutin yan. But take a look at 2 Corinthians chapter 6, verse 17. 2 Corinthians chapter 6, verse 17. Ang sabi ng Diyos, therefore, come out from them. Ano yung them na yun? Sa kasalanan, kamunduhan, and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Come out from them, separate, sabi niya. Touch no unclean thing, and I will receive you. I will be a father to you,
and you will be my sons and daughters. Napakasarap at katotohanan na pangako ng Diyos. Nang ibig sabihin, every day is a salvation. Christianity is a religion. What do we have? It's dying and living. Dying and living. Dying to the sins. Namamatay tayo sa ating laman. Namamatay tayo sa mundo at nabubuhay tayo sa ating Panginoon sa Kristo. It's the resurrection life. The ways of God. Madaling sabihin, Kristiyano, pero hindi natin nagagawa na patayin ang gawa ng ating laman. Hindi natin nagagawa ng buhay ni Kristo ay lumagos sa atin. We don't separate our life from the words of the Lord, from the word of the enemy. We continuously are touching and cleansing. Tulad natin, hinahawakan ng mga maruruming mga bagay. We cannot expect God to bless us individually, to bless your home, and to bless this nation generally when we are continue walking in sin. No, we cannot mock God. Especially now, nasa mga panahong ito, ipinapakita ng Diyos kung gaano siya kabanal. Hindi kaya ng Diyos na tumingin sa karumihan. Kaya nga ang Diyos ay banal. We cannot expect that God will move in us kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan. How about our minds? Ano ang tumatakbo sa ating mga isipan? We continue to pray that this mind become the mind of Christ. Hindi tumatakbo dyan ng mga bagay na kung saan ay pumapatay sa isipan ni Kristo. That our minds will be full with the knowledge of Christ, with the wisdom of Christ, with the ways of Christ. Amen? So take a look at what is happening. This is now the season na kung saan, if we will open our spiritual eyes, napakalinaw ang separation of the wheat and the tares. The separation, the spiritual separation of the wheat and the tares, it is now taking place even inside the household, inside the home. Remember, you cannot go with your husband sa kaligtasan. Work out your own salvation. You cannot carry with you the salvation na ibinigay ng Diyos at binigay ng Diyos sa iyong ina o sa iyong ama at wino-work out ng iyong ama at ina ang kanilang salvation kung ikaw ay walang ginagawa. Hindi ka lang Kristiyano dahil Kristiyano ang mga magulang mo. Hindi ka lang sumasama sa church dahil isinasama ka. You should have a heart for God. You should have a heart for God. Ang puso mo dapat merong pagnanasa, passion for the Lord. Kung meron tayong mga passion sa mundong ito, passion sa sports, passion sa mga iba't ibang mga hobbies, that is slowly taking away these people from the Lord. Let's have a passion for Christ. Ang puso mo. Kaya nga, bakit palagi natin tinitignan ang buhay ng mga taong ito? Si Moses, si Abraham, si Noah, si Jonah, si Daniel, lahat sila sa Bible, they were not perfect. Nagkakasala sila. Subalit ang puso nila nakita ng Diyos. Walang pag-alinlangan para sa Diyos. Ang puso nila lagi ay basa sa Diyos. Yes, we are not perfect. Only God is perfect. But time will come
shall reap what we sow. It's the principle of sowing and reaping. You go to the Lord, you seek the Lord with all your heart, seek His face, listen to His voice, and God will show you wonderful and marvelous things na katulad ng ipinakita niya sa mga tao noong Old Testament and New Testament. At nawa, if we want to be of God and to become friends of God, let us not be lazy of the things for God. Tayong tamad sa mga bagay na para sa Diyos. Huwag tayong magkaroon ng paralysis. Huwag tayong magkaroon ng tinatawag nating fear, paralysis, takot sa mga nangyayari. Lumalakas lang ang ulan. Hindi mo na alam ang gagawin mo, takot ka na. Hindi ka na makatulog. Okay? Humangin lang at kung ang natatakot tayo, normal po ang natakot. Subalit, ibinigay na ng Diyos ang sabi niya, ang bagay na kung saan kapag siya'y patuloy nating hinahanap, isa sa inaalis ng Diyos sa puso ng tao ang takot. Magbibigay lamang po ako ng asay sa kahapon po ay akala namin dahil may mga kailangan pong bilhin. Ay hapon na kami lumabas at para konti lang ang tao. Tinimingan po namin ang ulan. Pagdating po namin sa SM, parang fiesta. Sabi ko, bakit ang dami namang tao, punong-puno, ang daming tao, akala mo, hindi ganun kalakas ang ulan. So, sabi ko nga, siguro nga nagbago na talaga ang panahon na ang mga tao ay wala nang tinitignan. Hindi katulad nung, kasi po nung kami ay elementary, high school, pag umuulan, walang tao sa labas. Walang jeep, wala talaga, no? At talagang nagbago na nga ang panahon. Subalit, ang itinuturo ng Diyos sa atin, kahit anuman ang sitwasyon at kahit anuman ang panahon, hindi magbabago yung loob. What is inside? Kahit giniginaw ka, kahit kulang ang accompaniment ng it's not about the instrument. It's about God and you. And you're worshiping God. Na hindi ka, huwag kang maya. You know, the moment, the moment that you started to worship God and shout to the Lord, merong nalalaglag. Parang puno po yan na nalalaglag yung mga pulok na bunga. So parang sa atin din, nalalaglag yung mga karumihan, nalalaglag yung mga kadiliman. Huwag po tayong mahiya kapag tayo pinandito, magpuri po tayo. Buksan natin ang ating mga bibig, tumalon po tayo. No, shake it off. Okay? Shake yung katamaran. Amen. Ibagsak natin yan para ang apoy ng Diyos ay lalong lumakas at lumakas. Magningas sa ating mga espiritu. Kaya nga, ang sabi niya in Galatians chapter 6, verse 7 and 8, do not be deceived. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. The one who sows to please his sinful nature, from that nature will reap destruction. The one who sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. And this is our desire. Eternal life, eternal life, eternal life is our desire. That's why we don't believe that God will overlook our behavior because we have accepted Christ. No. Hindi i-overlook ng Diyos ang mga bagay na ginagawa natin sa ngayon na hindi nakaugnay sa Kanya. If we sow to please the sinful nature, then ito ang ating aanin. And we will reap destruction. And we don't like to reap destruction. Amen? We will not reap destruction.
salita ng Diyos. Make it personal. Make it personal. Sabi ko nga po, sa business world, sa academe, lahat na po, ang dami-daming strategies na ginagawa to sustain. Eh di mas lalo pag sa spiritual na kaparaanan. Amen? Pag nagbabasa ka ng Bible, nagbabasa tayo ng Bible, meron din po kasi nag-share sa akin ng, ilagay mo yung pangalan mo. Sabihin mo, shout it out. Kapag nagbabasa ka, wag lang yung, no, it should be intentional. When you read the Bible, Lord, I will read your word. I want to be immersed in your word. I want to be sanctified by your word. As I read, Panginoon, nawa ay mangusap ka sa akin. Gagamitin natin ang salita ng Diyos dahil ito ay makapangyarihan. You know what? We are the enforcers of the kingdom of heaven. Sa mundong ito, you are the enforcers of the kingdom of heaven. Dahil lahat ng gawa ng kaaway that is illegal, it is not of the law of the kingdom. And God has given us the power to enforce the law of the kingdom. E paano natin i-enforce ang law of the kingdom kung hindi tayo puno ng tinatawag, if we are not equipped? Kung hindi ka equipped, wala talaga. O, basic na lang po. Paglabas sa ganito, wala kang payong, wala kang kapote, wala kang botan, hindi ka equipped. Eh, mababasa ka talaga. Ganun ka lang. Kaya nga, pag sinasabing, we are the enforcers of the kingdom of God, binigay na yan ng kapangyarihan ng Diyos. God has given you the power to bind and to loose. Dahil doon pa lamang sa kaharian ng Diyos, na bind na yan, heaven is just waiting for us to loose the word of the enemy sa mundong ito. But, something is lacking. May kulang. Kasi tayo mismo, alam natin, we are not equipped. That's why God took the steps to help us become a new creation or righteous behavior. Ginawa na niya ang lahat. Bawat hakbang ay ginawa na ng Diyos. We have the blood of Christ that is able to reconcile us to God. So we can begin the program of becoming a friend of God. Ang kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoon Kristo. And we've gone through the born-again experience in which the righteous Christ is conceived. Ipinaglihin natin at siya'y napuo sa atin. As Christ is being born in us, we begin to walk. We begin to reflect His personality. We begin to reflect the way He thinks. We begin to speak the way He speaks. In this manner, we are now becoming the true, wonderful friends of God. Tayo ay mga nagiging totoong kaibigan ng Diyos. But more often than not, most of us, we betray God. Mahirap po ang mag-betray. Mahirap na magkaroon ka ng kaibigan na hindi totoo. Mahirap po yan. But praise God, time will come, masasabihin nyo, Jesus is all I have. Jesus is my best friend. Jesus is my wonderful friend. No? Kasi unti-unti, hinahanda tayo ni Lord, inaalis na niya lahat. Even ang comfort zone. Amen? Kahit gusto natin, huwag na tayong lumabas. Pero, hindi ko po sinasabi, wala po akong ibang na yung mga hindi lumabas. That's not what I'm saying. I hope hindi po ako ma-misinterpret. Pero ang ibig ko pong sabihin, this is one of the best examples na inaalis na tayo ang comfort zone. Hindi naman kailangan malaki ang comfort zone.
Maliit, okay na yan. Sino bang gustong mabasa? Timingan ang lakas ng ulan. pag humina, takbo. Amen? Hindi, bakit? Are we not honoring God? Alam niyo po, ang sarap i-honor ng Diyos. Ang sarap, nararamdaman mo na nabibigyan mo ng kagalakan ng Diyos. Nararamdaman mo na natutuwa ang Diyos sa ginagawa mo. Dapat ito ang maging puso natin. Ito ang maging pagkain natin sa bawat araw bago ang mga iba pa. Amen? As we faithfully look to Christ, ibinigay niya ang kanyang Spirito sa atin. God has given us His Spirit upang magawa natin ang mga bagay nito that will enable us to become more like Christ and to attain the fullness of the life of Christ. In this way, ituturing tayo na tayo ay kaibigan ng Diyos. And as we look to Christ and His presence at all times, at His will, day and night, and we obey Him implicitly, we become increasingly aware. Nagiging aware na tayo that we are now God's best friend and He is our friend. Lahat itinatanong mo na sa Kanya, di ba? Hindi ka agad-agad nagdidesisyon. Bawat kilos mo. Talaga ba, Sister Lord, bawat kilos? If you are immersed in the presence of God, and you're so in love with God, you cannot help it. But everything you're asking God. Hindi mo yan mararamdaman. Hindi mo yan mararamdaman. Lord, ano po ang isusuot ko? As simple as it is, but God will answer you. Lord, ano pong iluluto ko? Sa mga mothers, sa mga dad, lahat ng yan. Napakasimple lamang po. Simple pa lang ang pinaparanas ng Diyos, pero nakakapuno na. Seen and heard, so that you also may have fellowship with us. Okay? You also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen. Kaya nga we faithfully look to Christ for His presence and will at all times. Kaya nga, sa mga panahon nito, we need to have a circumcised ear to go with a circumcised heart. Dapat pati ang mga pinapakinggan natin, pinipili na natin. Ang una, turn down ang mga voices na hindi nakaugnay sa Diyos. Turn on to the loudest volume ang boses ng Diyos. Kaya nga, resist, no? Ang mga bagay na pinapakinggan natin na marumi, makamundo, at maglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, I give Jesus my heart, I also give my ears. Huwag natin sasabihin, I give Jesus my heart, my ears are mine. We have to circumcise our ears together with our heart. Kaya nga, maging ang mga naririnig natin, no, na mga salita, wherever we are, sa internet, okay, wicked, filthy, God must show us that hearing is as bad as seeing it. Kung tinitignan mo yan, pinapakinggan mo yan, same yan. Connected din po ang ating mga mata at ang ating mga tenga. If faith comes by hearing, foolishness comes by hearing also. Faith cometh by hearing and hearing, saith the Lord. Foolishness cometh by hearing and hearing. Stubbornness cometh by hearing and hearing. It's the opposite. Kung hindi mo pinapakinggan. Amen? But we are not stubborn because God has given us His Spirit to obey and to abide in Him. Go sour sa mga bagay na binibigay ng mundong ito. Sabi ko nga po kanina, bagamat sinasabi natin, I have endured
being word already. We think so, but we are not. We are not yet enduring. So long as andun pa ang ating mga puso at kamay sa fisting sa phone o television, napunta na ang ilang oras, 5 oras, 2 oras. So, I know, I hope that God will teach us na ang lahat ng mga bagay na ito ay maging maasim na, maging mapait na ang ating pagtingin sa lahat ng ito. Again, brethren, I am not against cell phone, I am not against technology. But the moment it becomes your idol, hindi na lang ang mga idol natin ngayon, yung mga golden cow, yung mga brazen metals na sinamba in the Old Testament, hindi yan ang mga idols. Alam natin yan. Surely, madali kang ano dyan, makikita mo yan. But more often than not, the new generation idols, phone, social media, technology, your children, our children can become our idols. Our relationship can become our idols. Anything na nauuna kaysa sa Diyos, it becomes our idol. Our God is a jealous God. Remember that. Let God confiscate everything. Ipakumpiska na natin lahat sa Diyos. Lahat ng mga possessions natin sa Diyos, ibigay natin sa Kanya. Lord, these are spoiled things to me. It will rot, it will decay, but only what is done for Christ will last. Ang mga bagay lamang na merong pang walang hanggan na value ang mananatili sa ating mga buhay. And at this point, if you want to become the friend of Christ, brethren, I myself, I so desire, I'm asking the Lord na nawa ay ituring niya akong kaibigan. We are not perfect. God is not finished with us yet. Subalit, katulad ng mga binanggit natin, ng mga greatest men in the Bible, ang puso nila nanatili sa Diyos. They desire nila na sumunod sa Diyos. No matter what the cost is. When we follow Christ, it's not because of a reason. It's not reason, hindi reason ang dahilan. Walang dahilan. Because to obey Christ is costly. The question is, are we willing to pay the price? Lagi nyo lang tanong ng ating Panginoon, are we willing to pay the price? Sa panahon natin ngayon, it's so easy na pag-usapan ng Christianity. But the major point of the Lord is, every day, namamatay ba tayo sa ating kasalanan? Namamatay ba tayo sa gawa ng ating laman? Are we dying and dying and dying and living in the Spirit of God and living in the Word of Christ in us? Let us continue to walk in Christ. At sabi niya, look up for the redemption draweth nigh. Ano man ang nangyayari, do not run. Pray to the Lord. If you are reading the Word of God, you will surely know na ang mga nangyayari sa ating paligid, hindi lamang ito aksidente. Ito ay pagpapatutuo na nagkakaroon na ng katuparan ang salita ng Diyos at sa ating kapanahunan. We are blessed na makikita natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga panahon. Amen? So if you want to become the best friend of Jesus, walk with the Lord in strong obedience, strong determination. Focus sa mga bagay na nakaugnay sa Diyos. Let's continue pursuing the Lord with fire. Amen. Tayo lahat ngayon ay tumayo at magpasalamat sa ating Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, oh God. Yes, Jesus. Thank you, Father. Yes, oh God.
1 Peter chapter 4, verse 7 says, the end of all things is at hand. Ang katapusan ng mga pangyayari at mga bagay sa mundo ito ay malapit na. Jesus said, be ye therefore sober and watch. Watch unto prayer. God is talking about us being serious with the salvation na ating tinanggap sa Kanya. Sabi ng Panginoon, stop doing things na walang kapakinabangan sa iyong buhay. Yes. Stop and quit playing games that will destroy the life of Jesus na nasa sa iyo. Madalas nating naririnig that the end is near. Ito ang pag-asa ng bawat isa sa atin. This is our blessed assurance. This is our blessed hope. Kaya nga sa bawat araw, manatili tayo na kung saan ay matatag ang pundasyon na kung saan we are living the resurrected life of Jesus. Patuloy na tayong tinatawag sa tuwi-tuwi na tayo ay magpasimula na palagi na magpalinis sa Kanya. Clean up our act. Clean up our conversation. As we circumcise our hearts, we circumcise our ears, and desire to become a true, wonderful friend of Jesus, doing His will. Nagkaano man ang presyo na ating babayaran, we are willing to give to the Lord all that we have, no matter what. Lahat ng mga bagay na merong pangwalang hanggan value, eternal value, God is asking us to desire for these things. God is asking us na maging bahagi tayo ng mga bagay nito na Kanyang tinatawag. Set your hearts to seek God with all diligence and determination, my brothers and sisters. Seek to live each day that you will come out of great tribulation. Na lagi tayong handa to shoot off the bondage of worldly possessions, selfish possessions. Be sober in this age of chaos. Be sober-minded. That our minds will be like the mind of Christ. Let us continue to be hungry and thirsty for God. Totally rejecting the pleasure of self-will, the pleasure of this world. And be willing to make Christ our being. And be willing to live for Christ, no matter what the cost is. Aming Diyos, katulad po ng mga great men of God in the Old Testament na ipinakita sa buhay ni Abraham, ni Noah, ni Job, ni David, at si Paul. They were just ordinary men, ordinary people like us. Subalit, O Diyos,
tinuring mo sila na mga tunay na kaibigan. Kagaya namin, Panginoon, marami pa po kaming mga kahinaan, imperfections. Subalit, O Diyos, you look beyond. At tinignan mo ang puso ng mga tao ito. Nakita mo ang puso nila. Laging basag sa iyo. Nakita mo ang puso nila. Laging ikaw ang nakaupo, nakasentro. Nakita mo, O Diyos, ang buhay nila at ang isipan nila. Walang iba kundi ikaw. Kaya nga, O Diyos, sa mga oras na ito, habang ang aming mga ulo ay nakayuko at hinahanap ang iyong mukha, dalangin namin na makita mo ang aming puso na basag sa iyo. Na ang aming puso, O Diyos, walang iba kundi ikaw ang nakaupo. Na sa bawat pagkakataon, kagaya na ginawa ng mga great men of God na ito, ano man ang mga bagay na kanilang kinasadlakan at hinarap, hindi naapektuhan ang pag-ibig nila sa iyo. Hindi nabawasan, O Diyos, ang kanilang pagnanasa na ikaw ay lumago sa kanilang mga buhay. Aming Diyos, sa mga oras na ito, pagmasdan mo ang bawat isa sa amin. Wala kaming anumang pwedeng itago sa iyong harapan. Ang sabi mo, this is now the time of exposition of your saints. Expose us in your life, O God. Upang, Panginoon, magdingning ang liwanag ng aming Panginoon Jesucristo. And as you expose us, Lord, bigyan mo kami ng isang puso na mababa. Give us a broken heart, O God. At ipakita mo sa amin, O Diyos, ang mga bagay na ito na gusto mong ilagdag. Expose us, O God. Upang, Panginoon, magdaigdig ang totoong ilaw sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord. Ang ilaw ng aming Panginoon Jesucristo. Magdaigdig ang ilaw, ang totoong ilaw sa mga iglesia. Ang ilaw ng aming Panginoon Jesucristo. Basagin mo, O Diyos, ang aming mga puso. Basagin mo ang aming mga kaisipan. Lahat ng gawa ng laman, O God, ito po'y ibinabagsak namin. At walang iba na kumilos sa mga buhay na ito, kundi ang gawa ng banal na Espiritu. Tulungan mo ang bawat isa, O Diyos, na anuman ang mga kapanahunan na dumarating sa aming buhay, hindi magbabago ang Panginoon ang aming pagsunod sa iyo. It will not be affected by any situation. It will not be affected by any person, by any individual, O God. Keep our eyes focused on you, Lord. Focus on you, O God. Na hindi kami titingin sa kanan, sa kaliwa, sa likod man. Titingin lamang kami sa iyo. Oh Lord, as you separate the wheat and the tares, the season of separation is now taking place in the lives of your true saints. At dalangin po namin, O Diyos, na mapabilang kami sa pagsaseparate na ito na yung ginagawa sa mga kapanahunan ito. Na wag na namin ituon ang aming mga sarili
O Diyos, sa mga bagay na sa tingin namin ay para sa amin. It's none of us, Lord, but all for you. Salamat, O Diyos. Ituring mo kami, O Diyos, na mga tunay mong kaibigan. Give us the strength, O God. Give us the enablement not to betray you, not to hurt you, but more so, O God, we work on for that friendship to remain, for that friendship with you, O Diyos, will attain, Panginoon, ang eternal value. Salamat, O Diyos. Salamat sa lahat ng mga bagay na ito na pinagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na masigit pa na kami ay maging matatag sa pundasyon na ito na iyong tinayo. Mas mahigit pa, Panginoon, na hanapin namin at saliksikin namin ang mga pangyayari at ang mga bagay na nakaugnay sa iyo, that we continue, O God, to do and to search all the things of the kingdom of God. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Make your words powerful in our lives, O God. At isagawa namin ang iyong mga salita. Laging maging buhay ang mga salita mo, O Diyos, sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At ang mga salita mong ito, Panginoon, ang patuloy na magpabago sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa bawat isa sa umaga nito. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. God, thank you.